Sabi nga, kahit na mayat lang, tuloy pa rin. Kasi pinangahawakan po natin ng Matthew 6:33, di po ba? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaya sa Panginoon po lagi tayo. Ngayon po ay nais ko pong istorya sa inyo kung paano po yung nagkaroon po ng gawain ng PCN po dito sa Isabela. Ang ating pong mahal na bishop ay nagkaroon po siya ng vision o pangitain. Vision o pangitain na magkakaroon po ng mga crusade sa mga manggagawa. Kami po yung mga manggagawa noon, isa na rin po ako, at yung vision na yun, kailangan siyempre magkaroon ng katuparan. So, nagkaroon po ng crusade. Yung vision po ni Bishop kasi, magkakaroon ng crusade and then yung ia-assign po doon at the same time, magpapioneer na po. Ganun po yung sa mga manggagawa. And then, dito nga po sa Isabela, sa community center po noon, ay nagkaroon po ng crusade po dyan sa community center. Hindi pa po ganyang kaganda. Ngayon, maganda na pala ang community center nyo. Ngayon, pagkatapos po noong crusade na yun, Tagalan muna, uwian na. Pero, isinend po kami ni Bishop, kasama si Pastor Nel Benavides, dito po sa Isabela. So, nag-stay muna kami doon sa bahay ng lola ko. And then, pagka tapos po doon, napunta kami dito sa kanto ng, ano ba yun? Ng community center, nangupahan po kami dyan. Pero kami noon po ay meron ng mga Bible study, banda riyan sa, magtawag dyan sa may, ano? Daya ba yan? Daya, tama ba ako? Yan, banda kala Sister Carol. Tapos, nalipat po kami, dahil ayaw na pong ipaupahan, nalipat po kami doon kay Boy Gamayon sa tagiliran naman po ng eskulahan ng elementary. So, pagkatapos po roon, meron nag-offer na lola ko, kung siguro may mga edad dito, kilala nila si Lula Pulay. Diyan po sa tabi nila si Sterling. Dahil noon, kasama ko na rin po yung aking asawa at saka yung mga anak ko, sobrang likod. Dahil mga lalaki, pag lalaki mas malikot. Dahil yung anak po namin ay lahat ng mga gamit sa sala ni Lola Pulay, kung inaayos niya, siya ginugulo niya. And one time, binuksan yung frigidaire, yung picheli, binuksan niya. Pinaligo, nagkalat. Ako, nagalit yung lola ko. Ayaw na ng lola ko na tumira kami doon. And then, sinagip po kami ng pamilyang si Sister Lucing. Natulog po kami doon. Then later on, ay inoper na po nila yung ano dito? Yung church nyo ngayon, inoper nila. Sabi ni Sister Lucing, sige, gamitin nyo lang. Sister Lucing muna, no? Si Sister Nori, ano yan, bago po ma-meet namin yan, sinama yan ni Sister Lucing sa akin. Kaya may mga kasama ni Sister Nori na mga teacher. Yan, sila Sister Letty, Sister Jean Maynes, sino pa? So yun. Tapos, nung inoper po nila yan, kami naman po noon nagpe-pray na magkaroon talaga ng church. So, meron po kaming mga solicitation noon hanggang sa nakaligong kami ng 32,000. Tapos, dumating po yung time na sa kape-pray po namin, nabanggit ko po yung kay Sister Lucing na meron kaming 32,000 para sa church building. Yung nga magpapatayo. Hiningi niya sa akin yon. Tapos, magpapatayo tayo ng church building. Tapos, umagang-umaga, hindi pa kami nakakabangon ng higaan. Narinig ko na yung boses ni engineer at saka ni Sister Lucing. And then, nagsusukat na doon. Sabi ko, praise the Lord. At talagang,
tinupad ng Panginoon yung aming prayer. So yun, nagpagawa siya ng bako, tapos pinagawa niya po yung church dyan. So sila po yung mga naging instrumento para maitayo po yung church po dyan. And then, later on, yung lupa po dyan ay pinapagamit nila, binigay na po sa PCM Isabela. Kaya panampakan po natin ang Panginoon sa buhay po nila. Sister Rory, at ang buong pamilya nila, lahat. Kasi alam ko, pag may-ari ng magkakapatid, ayon sa pagkakaalam ko. Pero binigay na po nila para sa Panginoon. Kaya purihin po ang Panginoon sa inyong buhay. And then, ano pa yung, kasi hindi ko masyadong, medyo iiksihan ko na lang po kasi kung ano yung maalala ko. Ayan nga, ang maraming mga naging bunga. Si Brother Deo, yan kasama ko noon. Masukal pa yan noon. Talagang hiniling ko rin na kung maaari ay tanggalin yung mga San Francisco, mga aquatic plants, yung matitinig, saka yung iba pang halaman kasi medyo madilim. Tapos hanggang sa, yun na nga, natanggal na lahat doon. And then yan nga sila, Sister Jean, sila Brother Henry, nung nabubuhay pa, kasama namin sa Burgos. Kasi meron kaming gawain sa Burgos, although hirap talaga ako mag-Ilocano. Kasi ang alam ko Ilocano, Basinlain. So yun po, ang interpreter ko pa noon, kalimutan ko na yung pangalan, tapat ng bahay ng church noon, wala na kasi rito eh. Pasensya na po kayo kung medyo hindi ko na gaano matandaan kasi nagkakaedad na po ako. Na sino? Saka yung anak niya naging, din po dyan, attender. So, ayan. Si Joy, tsaka isang lalaki magaling mag-gitara. So marami rin pong mga naging member po dito. Ngayon, nabalitaan ko na nalulungkot ako kasi yung mga elder, yung mga pioneer din dito na mga elder ngayon, meron ng iba't ibang karamdaman. Natulad ko, pero ako, praise God. Salamat sa Panginoon talaga. Wala akong masabi sa Panginoon, pero nalulungkot ako kasi yung katulad nila, Sister Relly. Diyan ba siya? Ay, sis! Yan. Nabalita namin na talagang yung mga karamdaman. Si Manang Maria, yan. Si, Sister Jean, balita ko nandun sa Heart Center ba yun? Talagang. Pero ganun pa man, kasi nandito pa tayo sa lupa eh. Kaya meron talagang mga ganon. Pero ang mahalaga, basta tayo ay nasa Panginoon, sabi nga ni Apostol Pablo, for to me to live is Christ and to die is gain. Basta habang tayo ay nabubuhay para kay Kristo. And time will come kung tayo mamatay, meron tayong pakinabang. Kaya nasabi ni Apostol Pablo sa 2 Timothy 4:8, yung iaalay na siya, ang sabi niya, ang Panginoon ang siyang magpuputo sa akin ng corona. Ang siya, sure talaga siya dahil doon sa mga ginawa niya para sa Panginoon. Kasi napulpil niya yung pagkakatawag sa kanya ng Panginoon na magpatotoo sa mga hentil, sa mga ari, at sa mga anak ng Israel. Kaya, isang magandang halimbawa. So, pwede natin, di man natin magaya di man natin maranasan yung mga sakripisyo ni Apostol Pablo na talagang matindi. Ang mahalaga yung tayong lahat sa Panginoon nagpapatuloy. Amen. Pero ganun pa man, kung ano man yung karamdaman natin, basta ipag-pray na lang natin sa Panginoon. Praise God. Basta maniwala tayo, God is a God of miracle. Yes. Kaya nga, purihin po ang Panginoon. And then, 1991, yun nga pala, kalimutan. Kasi kaming dalawa ni Brother Neil, ginamit din kami sa eskulahan, naghayag kami ng salita. Pero mo, hindi naman ako marunong mag-praise and worship pero automatic lang.